Paglabas po nila dito po sa back exit na sinasabi po ninyo, meron pa po ba kasilang kasama na sumalubong sa kanila? Kung alam po ninyo. Ah, paglabas po nila doon sa may backdoor, sa may fire exit, hindi na po namin sila nakikita, sir. Lumabas po siya sa fire exit dahil po ang land bank ay actually nakadikit. What's up mga kababayan? Page trending here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong part 3 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte na kung saan ay bubungad sa atin ang bagong witness ng prosecution team na kanyang winika na pinalabas o pinadaan di umano sa fire exit ang pera na natanggap di umano ng tauhan ni VP. Naku naman po, gaano kaya katotoo to mga kababayan? At ang dahilan kung bakit pinadaan doon ating malalaman dito sa video na ito. Pero bago ang lahat huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Pero bago ang lahat ating pasadahan muna tong si Delima na kanina lang pinatahimik ni Chis Escudero o pinahinto sa kanyang speech. Dala ng pamumulitika lamang ang kanyang pakay sa loob ng hearing. Nawika tuloy ng taong bayan na dapat hindi na imbitado tong matandang to, sapagkat panggulo lamang di umano ito sa hearing ni VP Sara. Ating pasadahan saglit mga kababayan. Representative Laila. Yes. Ma'am, any comment po dun sa pagpapatigil po sa inyong opening statement? But I respect the ruling. Yes, ma'am. Although ako kasi, ang idea ko of opening statement is that we're supposed to lay down the theory. Yes, And even an overview, even of the evidence. Unfortunately, hindi ganon ang thinking ng impeachment court. Pero gaano ho kahalaga sa inyo, ma'am, na mailahad sana yung opening statement ninyo fully? Kasi, di ba, matitindi at mahalaga ang mga issue dito sa kasong ito. This is an impeachment trial. Yes, ma'am. At nanonood ang publiko. Maraming tao na nanonood. Lalo na ito, yung mga bulto-bulto ng dokumento, may mga technicality, and mas maganda sana kung makinggan na ng mga nanonood ano ang balak ng prosecution. But as I said, I respect the ruling of the court. Wala naman nag-reject sa ruling ng presiding officer, di ba? So that's binding. So okay lang. Thank you, ma'am. Paano, Delima? Yan pa introduction mo, may conclusion na. Wala pa namang ebidensya, di pa naman nasasabing guilty tong si VP Sara, pero sa'yo guilty na. Kaya uwi ka na lang matanda. At yun na nga mga kababayan, hindi ko na patatagalin pa. Ito na ang buong video. Your Honor, we will be presenting our witness pero hindi po siya yung testigo po pagdating po dyan. In time po, we will be presenting witness or witnesses that will explain yung manner po ng confidential. Kasi I asked my staff, wala po sa listahan ng testigo na meron tayong competent witness. So saan ang galing yung sinasabi niyo may present kayo? Yung COA po. They will be the COA one is to- not a competent witness sa pag-handle ng intelligence and confidential funds. Somebody, Your Honor, meron po kasi maybe kami reservation. a retired intelligence officer, somebody like that na maalam mag-handle. Nagtataka lang ako bakit masyadong regular tapos yung una pa, natapat pa na magpapasko. Yes, Your Honor, may present po kami pero kung makikita po ninyo dun sa aming pre-trial brief, meron po dong reservation. Thank you. Thank you po. Confidential pa daw po. The Honorable Attorney Poe, rather, is recognized for your comment to the manifestation of Senator Lacson. Thank you, You may Mr. proceed, sir. Presiding Officer. Same comment actually with the prosecution, Your Honors. Meron din po kasi tayong mga reservations. So we will present when we feel necessary, Your Honors. Sa ngayon nga, confidential pa din yung witness niya. Senator Erwin Tulfo is recognized for his availment of round 2. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Miss Witness, ito pong transaksyon na 125, 4 times so yata ito. Tama po ba? Tama po. Alright. Hindi po ninyo na-report ito sa AMLAC? Gaya po ng sabi ko po, na-invoke ko po yung AMLA rule, prohibiting us to disclose po any information regarding No, I'm that. not saying na
you have to disclose to us. Pero I'm saying, kailangan po bang i-report ito? Kasi ma'am, ayon po sa AMLAC law natin, covered po ang lahat po ng government transactions ng government agencies. Tama po ba? Do you agree to that? All right. Yes po. At saka, another thing, ito po ba ang transaksyon na ito ay nasa ilalim ng list of due and demandable accounts payable LDDAP? At saka, meron po bang itong advice to debit account ADA? Meron po silang advice na nai-issue po yan. Okay, pero nasa ilalim po ba ito ng LDDAP, yung list of due and demandable accounts I payable? think agency na po ang pwedeng sumagot po regarding this. Okay, all right. That's all, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Risa Ontiveros for her second round. You may proceed, ma'am. When you're ready, you have 2 minutes. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Madam Witness, yung unusual pa rin, bago ibang tanong. Sinabi nyo kanina sa prosecution may cash-involved limit. Magkano po yung cash-involved limit Sa branch po sa namin. branch ninyo? Pwede ko bang hindi sagutin po yan for security? All right. Then hindi ko itatanong yung follow-up question doon. Ito na lang. Sabi po ninyo, wala ang branch ninyo ng ganyang amount. Kung pwede nyo sabihin, magkano po ang halaga na meron ang branch nyo? Yung malaki po kasi amount. So in Yes. any given day po kasi talagang wala po kaming branch. So pwede ko po in average kung ano lang po yung sa tingin namin na kasya po yung during the operational transactions po ng branch. for the Magkano day. po yung average na yon sa branch nyo? Transactions for the day? For us, mga ano po, maybe, mga 20M po. 20M. So ito pong 125 million ay times 6 po dun sa average na transaction sa branch nyo in a given day. Opo. Okay. And then sabi nyo rin po kanina sa prosecution, kailangang tawagan ang cash center ninyo para i-transact yung amount. Magkano po yung floor ulit na halaga para kailangan yung tawagan ang cash center ninyo? Any cash requirements naman po ay tinatawag namin sa cash center po namin for assistance. Okay. Would you say anything above 20 million, kailangan kayong tumawag sa cash center? Kahit po less than, basta po requirement po namin sa branch for that day, sa daily operations po namin. And yung 125 million na yon ay lampas sa kaya ng branch nyo in that day? Opo. Okay. Kaya total, kalahating bilyong piso in cash ang winidraw ng Office of the Vice President sa branch ninyo. Sa experience nyo po, karaniwan rin po bang mag-withdraw ang isang ahensya ng ganyang halaga, kalahating bilyong piso, in cash, sa loob lamang ng 8 buwan? Hindi ko po yun masasagot kasi yung agency po maybe ang dapat pong sumagot about it. Oh, pero para sa branch po ninyo, naranasan nyo na po ba in the higit 3 dekadang nagtrabaho kayo sa Land Bank na merong alinmang ahensyang nag-withdraw ng ganyang halaga, kalahating bilyong piso in cash sa loob lamang ng less than 3/4 of a year? Wala po akong ma-recall kasi mostly nga po ang sabi ko ay puro through online or ang transactions na po nila or cheque. Okay. At bilang branch manager, sinigurado niyo po ba na otorisado talaga ni Vice President yung pag-withdraw ng kalahating bilyong piso? Meron naman po kasi silang inisyong advice. So binase naman po natin yung checking na inisyo kay Ms. Gina Costa na ito po ay may advice na po and funded. Alright. So batay dun sa issue advice ni Ms. Jean Acosta, yun na yung pagtitiyak nyo na otorisado ni VP yung pag-withdraw nitong kalahating bilyong piso in Opo. cash. Opo. Salamat po. Salamat, Mr. Presiding Officer. Last 2 questions if there's a
final round. Salamat po. Thank you, Senator Judge Risa. Senator Judge Rafi Tulfo for his availment of round 2. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Madam Witness, how are government agency accounts being opened sa Land Bank? Ano yung proseso po? Pakiulit po, sir. Ano po yung proseso para yung isang government agency ay makapag-open ng account sa Land Bank? Meron pong request na galing po sa kanila. At the same time po, meron din pong approval from the Bureau of Treasury na mag-open po sila ng account sa amin. So once approved na po ito, ay ma-open na po yung account sa Land Bank. Very good. Now, sa kaso po ng OVP, sino po yung nag-open ng account? Sino po yung pumunta sa bangko ninyo para i-open yung account ng OVP? Ang alam ko po, nag-inquire po yung head po ng Huwag agency. pong alam ko. Dapat sino po talaga? Sigurado dapat kayo. Yung head po ng cash division. Nila. Opo. Okay. Ano po yung mga presentang dokumento para magpapatunay na sila po authorized talaga na mag-open account on behalf of the OBP? Gaya po na sabi ko nga po kanina, yung pong request nila na mag-open account, at the same time, yung approval po ng Bureau of Treasury na sila po ay allowed po mag-open ng account sa amin. I don't know kung nasa niyo po yung question kanina. Sino po yung person na pumunta doon para magpresenta na ako'y from OBP at nagpakita ng dokumento at ako yung authorized person to represent the OBP for this account? Yung head po ng cash division po ng OVP. And what is her name again? Anong pangalan niya po? Hindi ko na po ma-recall yung head po. Yung isa po kasi staff niya po yun, Okay. si Miss Queenie. So pagdating niya po doon sa bangko, meron po siyang sigurado akong binabanggit ng mga taong point person na para pumunta sa bangko para mag-withdraw at sino yung mga signatories, etc. Tama? Pakiulit po ang tanong, Your Honor. Kasi po yung sa cash division, hindi mo na maalala ang pangalan ng tao ulit? Yung head ng cash division, hindi ko na po ma-recall. Okay, sige. Yung head ng cash division, pumunta doon ng open account. So doon, nagkakaroon na agad ng arrangement para sabihin sa inyo na ang pwede lang mag-withdraw ay si ganito at kasama si ganito. Wala pong ganong arrangement. Wala. Wala pong ganon. O dapat mayroong arrangement para malaman ninyo kung sino yung point person ng OBP para tumawag sa inyo at sino kayo nagde-designate ng point person to coordinate from the OBP to the Land Bank. Yung po, sorry po, ang pagkaintindi ko po kung sino po yung inisyuhan nila ng cheque, ganun po ba? No, sino yung taong nagsasabi sa Land Bank na ito lamang ang recognize namin na tumawag at the day of the withdrawal at ito lamang ang pwedeng pumirma sa cheque, etc. etc. There has to be one person. As to authorized signatories po, aware naman po yung agency kung sino po yung mga authorized pumirma. Ngayon po, kung sino po yung... No, sorry. You're listening but you're not hearing me. Sino po yung tao na nagsabi sa Land Bank na, hey, Land Bank, ito lamang mga tao ang pwedeng kumontak sa inyo, ang pwedeng mag-withdraw, period. Sino yon? Ang pagkakalam ko po, yun pong sina Asik or Tonyo po. Sina Tsaka po ASEC. sila po kasi yung officers po ng So did they OVP. go personally sa Land Bank or through telephone lamang? Sa pagkakaalala ko po, meron po silang written communication po So how sa did you amin. know na sila talaga yun nasa written communication? Nag-represent po sila ng mga IDs nila. Yung doon po sa pagkakaalala ko So po. they went to Land Bank personally Yes. and then they presented documents to prove that they are that person. Opo. And Kasi, then Go ahead. sorry po, pwede pong Go mag-butt ahead, in. ma'am. Bali po doon, sa pagkakaalala ko po, sa binibigyan ng dokumento, meron na rin pong photocopy ng mga IDs po nila. Okay. Thank you. Thank you, Madam Witness. Thank you, Senator Judge Tulfo. Senator Judge Pangilinan is recognized for his round 2 availment. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Thank you. Yung cheque na winidraw o pinisenta sa inyo December 20, 2022, tama? Ang date? Opo, December 20, 2022. Kinuha yung pera on the same day, December 20. Opo. So, kung sabi nyo kanina, unusual yung malaking halaga. Unusual din, o usual ba yun?
yung ganung halaga, same day naka-date, same day din i-withdraw? Ganon? Bali nga po, Mabilis ba yun? may prior notice po sila, ang agency, na meron silang magkakaroon po sila ng ganong encashment. So as to 2 days date- before? Opo. So, yung pong December naman po kasi, pwede naman po nilang gawin yun on the same day. Kasi po, pag December, merong regulation naman po ang Bureau of Treasury. Kapag po December, hindi na po natin siya inihintay ang 24 hours or to 48 hours na ano po. Yes. So, Na but grace if you period. combine both, the huge amount, which is unusual, and the same day dated check Transaction. and the same day withdrawal, is that usual? So, tingin ko naman po, usual naman po siya. So the only thing unusual is that it is a huge amount, which you've never experienced in your Yes, 32 Your Honor. years. Opo. Okay. And so tinatawag sa'yo 2 days before kahit hindi pa handa yung cheque, in other words. No? Hindi ko na lang po Oh, alam kasi sa 2 side days- nila. Opo. 2 days before, oh yeah. Pero posible, no, na 2 days before, December 18, 17, hindi pa nahahanda yung cheque, pero ihahanda nila, pin-notify na kayo. Opo. Okay. Maraming salamat. Thank you. Thank you, Senator Judge Pangilinan. Senator Judge Ontiveros, for the final round, for your last 2 questions, I believe, or no more? No more? If there are no other interventions or interjections from the Senator Judges, the presiding officer would like to excuse you already. Ma'am Violeta Constantino. Thank you. Thank you very much, ma'am, for your time. Salamat po sa inyong kooperasyon. Magandang umaga po. Mananghalian po muna kayo dyan bago kayo umuwi. Yes, Senator Judge Pangilinan. Just a very quick manifestation because I'm receiving a few text messages The about, gentleman may proceed. thank you, about the non-disclosure by covered transactions. We just have to distinguish, para sa interest lang ng mga nagtatanong, ang covered institutions na hindi pwede mag-disclose ang mga bangko ng AMLA records. Pero ang AMLA mismo, hindi siya, at least the position of the impeachment court, is not covered by the confidentiality of records. That was what the that was what the clarifies. chair said earlier, and that was Yes. contained in the ruling of the court. Yes, thank you, Mr. Mr. Presiding. Thank you. With the permission of the parties, it's 11:42, so that we can cut clean. We can pause for lunch and resume at 12:15 for a 30-minute lunch break. Ating i-fast forward mga kababayan. Representative Chua, kindly call your next witness so that she can situate herself at the witness stand. Your Honor, we are calling our next witness in the person of Miss Nenita Camposano. Ms. Nenita Camposano, you are directed to kindly proceed to the witness stand. Please remain standing. Clerk of Court is directed to subscribe the witness. Put the witness under oath, rather. Ms. Camposano, please raise your right hand. You, Ninita Camposano, do swear that the evidence you shall give in the case now pending between the Philippines and Vice President Sara Zimmerman Duterte shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you God. Kindly speak to the mic, ma'am, so that the stenographer can get your answer. Yes, Your Honor. You may be seated, ma'am. Representative Chua, your witness. You may proceed when you're ready with your offer. Thank you, Your Honor. Your Honor, we are offering the testimony of Miss Nenita Camposano to prove the following, Your Honor. Number 1, na si Miss Nenita Camposano ay isang retiradong empleyado ng Land Bank Department Branch from May 2022 to September
2022. Ay 24, Your Honor. Pangalawa, na si Ms. Ninita Campuzano ay dating Department Manager ng Land Bank of the Philippines, DepEd Branch. Ikatlo, Land Bank of the Philippines, DepEd Branch ang nagproseso ng encashment ng 3 tseke na nagkakahalaga ng 37.5 million pesos bawat isa. Ang lahat ay pinasok sa account ng Department of Education with the following checks details, Your Honor. Number 1, Land Bank check number 0000000453 dated February 20, 2023 at payable sa isang Mr. Edward D. Fajarda for 37.5 million. Pangalawa, Land Bank check number 00000964 dated April 19, 2023 payable again sa isang Mr. Edward D. Fajarda for 37.5 million. Ikatlo, Land Bank check number 0000002250 dated July 11, 2023 payable sa isang Mr. Edward D. Fajarda for 37.5 million pesos. Ikaapat, na ang mga nasabing check, Your Honor, ay personal na in-encash ni Mr. Edward Fajarda bilang Special Disbursing Officer ng Department of Education noong February 22, 2023, April 26, 2023, at July 13, 2023. Kalima, bilang Department Manager ng Land Bank DepEd Branch, si Ms. Campuzano ay personal na nakasaksi at nag-oversee ng pag-encash at pagtanggap ng pera mula sa tseke ni Mr. Fajarda. Kaanim, iba pang mga bagay-bagay na may kinalaman at mahalaga dito sa impeachment case na may kaugnayan sa Article 1 on confidential funds at may relasyon sa mga nabanggit na dahilan. For comment, Your Honor. Counsel for the respondent, Attorney Poa. Thank you and good afternoon, Your Honors. Your Honors, again, for the purpose of expediency, Your Honors, the defense is willing to stipulate on the checks as well as the details on the face of the check, which would be the dates, the payee, the signatures therein, as well as the dorsal portion, and that the checks were verified. It went through the teller and that they were approved, Your Honors. How about the qualification of the witness as to being able to identify the checks that she was the former department manager and worked at Land Bank from May 2022 to September 2024? As the former branch manager, we are willing to stipulate as well as her ability to identify these checks, Your Honor. Having so stipulated, Chair would like, for the information of the Senator Judges, kindly flash as I read the details of the check so that we are in agreement as to what is being stipulated to by the respondent. First is Land Bank check number 0000000453, payable to Edward D. Fajarda in the amount of 37.5 million
dated February 20, 2023 and encashed on February 22, 2023. Second is Land Bank check number 0000000964 payable to Edward D. Fajarda in the amount of 37,500,000 pesos dated April 19, 2023 and encashed on April 26, 2023. And finally, Land Bank check number 0000002250 payable to Edward D. Fajarda in the amount of 37.5 million dated July 11, 2023 and encashed on July 13, 2023. The respondent is stipulating as to the authenticity, due execution, and all the information contained in the face of the check, as well as the dorsal side of the check, including the verification made by the responsible bank officers as regards the payee and the disbursement of the amounts mentioned on the face of the check, as well as all of the stampings in the dorsal side of the check. This is a common exhibit of both parties. On the part, again for the record, on the part of the defense, it's P Roman numeral number 128E to P Roman numeral number 28E-1 and P Roman numeral number 28F to P Roman numeral number 128F1, P Roman numeral number 28G to P Roman numeral number 28G-1, and on the part of the defense, the respondent rather, it is exhibit D Roman numeral number 1112DE to D Roman numeral number 1112DE1 for check ending 453, and D Roman numeral number 1113DE and D Roman numeral number 1113DE-1 for check ending in 964, and D Roman numeral number 1114DE to D Roman numeral number 1114DE-1 for check ending 2250. Do you confirm, sir? We confirm that, Your Honor. Do you confirm, Representative Chua? We confirm, Your Honor. You may proceed accordingly, sir, given the stipulation and admission of the counsel for respondent. One more, Your Insofar Honor. as the other matters you wish this witness to prove. You may proceed, sir. Thank you, Your Honor. Your Honor, one more stipulation if the counsel, one more proposal if the counsel for the You may defense proceed, is sir. willing to stipulate, Your Honor, if they are willing to stipulate that the 3 land bank checks were funded by the Philippine Treasury for the account of the Department of Education, Office of the Secretary. We stipulate, Your Honor. Okay. So stipulated. So we will now proceed. Your You Honor. may now proceed to the other matters, counsel, in your reminder of the stipulations and admissions so that Yes. we save on the court's time. You may Yes, proceed, Your sir. Honor. Now, Madam Witness, pupunta tayo sa proseso ng encashment ng cheque. Now, Madam Witness, pwede bang malaman namin ano ang proseso ng encashment ng 3 cheque na nabanggit po kanina kung maalala po ninyo? Pare-parehas naman po ang proseso doon sa 3 cheque. So, ang una po ay tatawag po sa amin ng cash division ng DepEd para magpa-reserve ng pera. Okay. Now, Madam Witness, sabi mo, tatawag sa inyo ang cash division ng DepEd. Yes. Now, ang tanong ko po, sino sa cash division ng DepEd ang tumatawag po sa inyo? Ang tumatawag po sa akin ay si Miss Sonia De Leon po, ang Chief Admin po ng Cash Division ng Department of Education. Sonia. With the permission of Representative Chua, can you pronounce the name more distinctly, ma'am? Ano pong pangalan? Sonia? Sonia De Leon. De Leon. Yes, sir. Yes, Your Honor. D-E-L-E-O-N. Yes, Your Honor. You may proceed, Representative Chua. Thank you, Your Honor. So sabi mo, tatawag sa inyo. Sino sa inyo? Sa akin po. Okay. Now, Madam Witness, pwede pa namin malaman, paano mo nakilala itong si Miss Sonia De Leon ng Cash Division ng DepEd?
Siya po ang head ng Cash Division ng DepEd at siya rin po ang palagi naming nakakausap regarding sa mga transactions po ng DepEd. Okay. Bakit kinakailangan tumawag ni Miss Sonia De Leon sa inyo po? Regarding sa encashment po? Yes, bakit kailangan niyang tumawag? Anong dahilan? Kasi po wala naman po kaming enough cash para dun sa mga cheque na mention. Kaya kailangan po niyang tumawag para i-reserve po namin. Okay. So sabi ninyo, kaya siya kailangan tumawag dahil kinakailangan i-reserba ninyo. So ngayon, pagkatapos po tumawag ni Miss Sonia De Leon sa inyo, ano na po ang susunod na mangyayari? Pagkatawag po ni Ma'am Sonia ay i-relay ko na po yung cash requirement nila sa kahera ko para po siya ang mag-request sa cash center po ng Land Bank. Okay. So pagkatapos pong tumawag ng kahera ninyo sa cash center ng Land Bank, ano na po ang susunod na mangyayari kung meron man po? So, pagka naitawag na po yun and dumating na yung pera, tatawagan na rin po namin si Ma'am Sonia para sabihin na available na yung pera. Okay. So Madam Witness, paki-clarify nga, magkakano po ba yung cash requirement na tinutukoy po ninyo na may kaugnayan dito sa cheque na pinag-uusapan natin? Ang amount po kasi nung cheque is 37.5. So, nasa ganoon din halos yung amount nung ire-request po ng kahera sa cash center namin. Okay. So sabi mo, tatawag yung aabisuhan ninyo, yung cash center. Pagkatapos, ano na po nangyari pagkatapos? Ni-request na po yun ng kahera. So, kung the following day, darating na po yun at tatawagan na rin po namin sila Ma'am Sonia na dumating na yung pera. Available na yung pera for encashment. Okay. Now, pagkatapos po ninyong tawagan si Miss Sonia, ano na po ang susunod na mangyayari? Darating na po yung pay ng cheque si Mr. Fajarda at i-encash na po niya yung cheque. So, Madam Witness, pwede po ba paliwanag din niyo sa amin, ano ang unang proseso na ginagawa ni Mr. Fajarda pagpunta po sa inyo sa pag-i-encash ng cheque? Yung cheque po plus ID niya ay ibibigay po sa verifier para po i-verify yun. Pag na-verify na po yun, ibibigay sa teller for encoding, for validation, posting, ganyan. And then tatawagin din po ang officer for the approval. Okay. So kanina binanggit po ninyo yung pangalan ni Mr. Edward Fajarda. Paano naman po ninyo nakilala si Mr. Edward Fajarda? Siya po yung payee ng cheque. So bukod po sa pagiging payee ng cheque, ano po ang experience ninyo? Paano po ninyo nakilala si Mr. Fajarda? Doon lang po sa mga present niyang identification. Okay. So, kailan po yung unang pagkakataon na nakilala o nakita ninyo si Mr. Edward Fajarda? Nung pong encashment nung first check, nung February. Okay. Now, Madam Witness, so pagkatapos, napirmahan na ng yung dulong-dulo, sabi po ninyo, na-approve na, napirmahan na. Ano na po yung susunod na mangyayari kung meron man po? Pagka po natapos na po yung proseso namin ng pag-validate ng cheque at pag-approve, tatawagin na po namin si Mr. Fajarda sa backroom. So, doon po i-release na po yung cash withdrawal, yung cash encashment. Okay. Doon sa backroom, Madam Witness, sino-sino mga nando doon kung maalala po ninyo? Ang nahandun po ay ako, yung teller na magre-release ng pera, yung kahera po, si Mr. Fajarda, pagkatapos may isa pa po siyang kasama. Okay, ngayon, sabi mo may kasama pa si Mr. Fajarda. Yes, sir. Sino itong kasama niya kung kilala po ninyo? Hindi ko na po siya kilala, sir. Okay. Now, Madam Witness, sabi ninyo, i-release sa backroom yung pera. Yes, sir. Okay, so pagkatapos pong i-release,
ng teller, ano na po ang susunod na mangyayari kung alam po ninyo? Ilalagay na po yun ni Mr. Fajarda sa dala niyang bag. And then, lalabas na po sila dun sa may fire exit, sa may back door po namin. Okay. So, sabi ninyo, may dala si Mr. Fajarda na bag. Anong klaseng bag ba to, kung maalala mo? Hindi ko na siya actually ma-recall, sir. Basta Okay. may dalang bag. So, ilang bag ang dala ni Mr. Fajarda, kung maalala po ninyo? Ang recall ko po ay 2 bag. Dalawang Pero, bag. Okay. Now, Madam Witness, merong May iba-iba yung winiwika nila. Kanina 4 na bag, ngayon 2 na lang. Naku naman po. Ano ang katotohanan dito mga kababayan? ba sa mga empleyado ng inyong bangko ang tumulong o nag-assist kay Mr. Fajarda at sa kasama niya papalabas sa bangko? wala po, sir. Okay. Bakit po wala? May policy po tayo na pagka nakuha na po ng kliyente ang pera, hands off na po ang bangko. Bakit po ganito ang polisiya ninyo? Para sa safety din po ng mga empleyado na parang last touch na kung ano man po ang mangyari dun sa pera after hawakan ng kliyente. Hindi na po namin sagot yun. Okay. Now, Madam Witness, kanina binabanggit ninyo, lumabas sila sa backroom. Yes, sir. Okay. Pag sinabi ninyong backroom, pwede po ba pakidescribe po ninyo saan po itong backroom na itong binabanggit po ninyo? Yung backroom po ng Land Bank DepEd branch ay sa may likod. Sa may likod po ng teller, sa may likod po. Okay. So doon po sila nag-withdraw ng pera at doon din sila lumabas. Yes, sir. Sa may May- fire exit. Ang ibig po ninyong sabihin, meron pong pinto doon sa backroom papalabas? Yes, sir. Okay. Now, Madam Witness, paglabas po nila dito po sa back exit na sinasabi po ninyo, meron pa po ba kasilang kasama na sumalubong sa kanila? Kung alam po ninyo. Paglabas po nila doon sa may back door, sa may fire exit, hindi na po namin sila nakikita, sir. Okay. Now, Madam Witness, kanina sinabi ninyo itong 3 cheque na binabanggit po natin. Now, magkakano po yung totality nito, netong 3 cheque na pinag-uusapan po natin? 3 ano po yan, 37.5. So, mga 112.5 million. Okay. No further question, Your Honor. Finished with direct cross counsel for respondent, Attorney Po. Your Honor, just 1 or 2 questions for cross. You may proceed, sir, with your cross-examination. Thank you, Your Honor. Madam Witness, kanina po, kayo po ay nakapagsabi na lumabas po sa fire exit sa backroom. Yes, sir. Lumabas po siya sa fire exit dahil po ang land bank ay actually nakadikit sa DepEd compound, hindi po ba? Yes, sir. At lumabas po siya doon para po sa kanyang safety siguro at hindi na po lumabas sa publiko pa dahil nasa loob na po ang DepEd. Objection, Your Honor. Incompetent. If she knows, witness may answer. Only if you know, Madam Witness. The question again, sir? Lumabas po siya sa fire exit dahil safer po yon dahil nasa loob na po siya ng DepEd. Tama po ba? Yes, sir. No further questions, Your Honor. Redirect. No redirect, Your Honor. Any senator judge who wish to intervene or make interjections? Senator Judge Kiko Pangilinan, thereafter Senator Judge Risa Ontiveros. Thereafter, Senator Judge Amy Marcos, thereafter Senator Judge Joel Villanueva. You may proceed, Senator Judge Pangilinan. You have 2 minutes. Thank you, Ms. Witness. Sa iyong naging karanasan bilang bank manager at government agencies ang tinatransact, gaya ng natanong namin kanina ng ilang mga senador, With Land Bank DepEd po, for government agencies, ano siya,
Unusual po ang amount ng pag-withdraw. So unusual. Yes, At sir. unusual dahil ano ang usual na masasabing transaksyon for government agencies? For DepEd, sir? Yes. For DepEd, parang nagre-range lang ng mga nasa... I'm not sure masyado, sir, pero parang mga 10, mga nasa ganoon lamang. 10 million cash. Yes, sir. Okay, so yung 37 is almost 4 times more than the usual. Yes, sir. And other government agencies, ganun din ba? 10 million o mas mababa? With Land Bank DepEd po, si... No, other government agencies. Yes, in Land Bank DepEd branch. With Land Bank DepEd, si DepEd lang naman po kasi ang so- aming government agency ng hawak. Okay. Yung 37 million, ilang years ka na sa... 34 years, sir. So in your 34 years, was this the first time you had to deal with 37 million cash 3 times in a period of 3 quarters? With other government No, agencies? with the DepEd. With the DepEd, no, sir. Para ngayon lang po yung time na may encashment na ganun kalaki. So this is the first time for you to experience that kind of cash Yes. transaction. Yes, Your Honor. Okay. And not in the DepEd, you were also manager in other DepEd, in other land bank branches? Yes, sir. So in other land bank branches, when you were the manager, would you say the same, that walang ganyang kalaking mga transaksyon ang ibang mga government agencies involving cash? Meron naman po. Which government agencies would this be? Your Honor, baka may violation ako ng bank secrecy law if I Okay. mention. Well, hindi siguro, pero hindi mo naman babanggitin yung amounts at yung bank account number, just the agency. And I'm not asking for a specific amount, just which agencies may have transacted in huge amounts. I really Well, can't. suffice it to say that what you're saying is, in your previous experience, it has happened, pero dito sa DepEd, it has never happened. In DepEd, Yes, sir. Land Bank. Okay, wala na po akong ibang tanong. Maraming salamat. Thank you. Thank you, Senator Judge Kiko. Senator Judge Risa Ontiveros is recognized for her interjections. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Madam Witness, sabi niyo nga unusual na makapag-withdraw ng 37.5 million pesos in cash sa isang araw at karaniwan ay 10 million pesos. So, halos isang kaapat lang nung halagang yun. Ano po yung naisip ninyo nung winidraw nila yung ganyang kalaking halaga? Wala naman po. Wala naman. At sinabi po ba nila sa inyo kung para saan yung 37.5 million pesos in cash na iyon? No, Your Honor. Hindi rin. Okay. Nung 2023, 112.5 million pesos po ang nirelease ng inyong branch sa Department of Education na pinamunuan noon ni Vice Presidente. At binanggit nyo po kanina, 2 bag each time. Each of those 3 times ang ginamit. Naaalala nyo po ba kung ganong kalaki yung mga bag na yon? Hindi po. Parang 2 bags pero I'm not sure. At bilang branch manager po, paano nyo sinigurado na aprobado ni Vice President Sara na secretary noon? Paano nyo siniguradong aprobado niya yung mga transaksyong iyon na ganung halaga at in cash sa bawat araw 3 beses? As approved ni BP Sara po Yes, ang paano nyo transactions. sinigurado iyon? Dumaan po kasi yan sa DBM. Kasi DBM, upload ng DBM po yan. Na-release po ang pondo ni BTR. Mayroon po yung advice and pirmado po ng mga authorized signatories ng DepEd. Okay.
So dumaan sa DBM hanggang makarating po sa inyo yung mga cheque, ganung halaga in cash, ini-encash nga po, and then inilalabas sa branch nyo sa tigalawang bag. Pero nananatili yung impression nyo na unusual yung ganyang kahalaking halaga na 37.5 million pesos at in cash, hindi po in checks. Unusual yung 37.5 po. So nananatiling para sa inyo, unusual yung halagang 37.5 million pesos dahil halos times 4 nung usual na sinabi nyong 10 million pesos at most. Yes. Alright. Salamat po, Madam Witness. Salamat po, Mr. Thank you, Presiding Honorable Officer. Ontiveros. Senator Judge Marcos is recognized for your interjection. Thereafter, Senator Judge Villanueva. Thereafter, the Senate President. And thereafter, Senator Judge Raffy Tulfo. You may proceed when you're ready, ma'am. You have 2 minutes. Yes, just clarifying po, Ms. Camposano. You mentioned doon sa House Blue Ribbon, tinitignan ko nga yung transcript at kanina nabanggit ninyo na unusual for government agencies including yung DepEd